So ayan, magandang umaga o tanghali na, sobrang init na. Magandang araw pala mga ka-PJ. Ngayong araw ay Biyernes, May 2, 2025, no? At ito, bakbakan ulit tayo mga ka-PJ. Pagkatapos ng bakbakan kahapon ng May 1. Sa mga nagtatanong pala kung papasok ba yung KGR ngayon, nako, sa tingin ko hindi. Malamang Lunes pa yan. Pagkatapos ng cut-off, dapat 2 working days bago siya papasok. Eh, tinamaan tayo ng holiday, uno. Yun yung Huwebes, diba? Dapat ngayon papasok yan Biyernes. Eh, ang problema nga, tinamaan ng holiday. Kaya malamang Lunes yan. Pag hindi pa yan nakakayanan ng Lunes, Martes na talaga yan. Kaya, wag mo na kayong excited dyan. Yung iba dyan, ayaw na muna bumiyahe. Pag natanggap yung KGR, pahinga-pahinga daw. Inom-inom na lang. Alright, so ang oras nga pala natin ngayon ay alas 10:38, no? At tayo ay naka 2,429 na at 11 na bookings, no? Alright, so kanina pa tayo pinaiikot-ikot dito sa Las Piñas na napaka-traffic. Kaya nagsawa na ako, ikot-ikot dito. Naka 11 rides tayo, no? Tapos yung ating may incentive, di ba? 4 lang tayo. Eh, hindi pumasok yung isa. Pag 5 yun, doon ko madaya. Eh, wala pang alas 10 yun, eh 6 to 10 naman yun. Daya rin to si Lolo, eh. Dati naman pag wala pang alas 10, mga 9:50 lang, nakakuha ka pa ng isa, pasok pa yun. Ganun dati. Kahit alas 11 mo pa na drop off yun, basta yung importante yung pag pick up bago mag alas 10. Ganun yun dati. Ba't ngayon, no? Wala pang... Ito, may pumasok. At yun na nga, tayo ay nag-sit din na. Hindi ako papuntang Cubao. Ay, pasukan tayo ng papuntang Makati nito. Doon tayo kumain ng tanghalian. Kasi gutom na, hindi pa ako nakakain ng almusal, no? Okay? Pag may pumasok naman na sa atin na malapit doon sa Cubao, doon na rin tayo kakain. Para hindi sayang yung sit din natin. Malayo-layo man lang makuha. Kaya nag-sit din tayo pa Cubao. Gateway Cubao, galing dito sa Las Piñas. Nandito tayo sa Alabang sa Pote Road. Alright, so habang nag-aantay tayo sa ating sit din na may pumasok. May pumasok sana pabutang SMBF, eh. Wala, hindi ko man na kinuha. Gusto ko pag ano na, diretso na. Gutom na. Ignore ko muna. Bigyan mo ako ng pa-Maynila na. Sawa na ako dito. Doon ako sa Maynila. Gutom na. So habang binabaybay natin to, nagro-rolling tayo pa unti-unti pababa. Magbabasa tayo ng mga comment. Kaya nag-comment dito si Sir Herbert Helado. Siya pala ay senior na, no? 60 years old. At ngayon siguro na iinip siya sa kanyang pag-retire. Gusto niyang bumili ng sasakyan at ibiyahe sa Grab. At tinatanong niya kung may age limit daw ba yung mag-apply ka as Grab driver. Pagkakaalam ko, sir, pag 60 years old ka na, kailangan may doktor na magsi-certified sa'yo para magpapamedical ka. Tapos i-certified ng doktor na fit to work ka pa magbiyahe o magmaneho. Ganun. Hinahanap sa Grab yun. Kasi may mga kasama na ako dati na mga 60 mahigit na, eh. Ganun nga, hinahanapan ng ganun. So, siyempre, kung kaya pa magmaneho, di ba? Pwede naman. Basta kaya pa. Malakas pa. Kaysa naman nakakainip sa bahay. Walang ginagawa. Alright. So, ito, may pumasok na sa atin. Pa airport. 528. Papuntang, Terminal 3. Ayan. Ayos yan, ayos. Kakaumay din dito sa Las Piñas. Napaka-traffic. Woo! I-pick up dito sa Talon 4, Las Piñas. Sige, papuntang Terminal 3, 6-seater. 528 malinis. Okay. Yung isang comment galing kay Sir Robert Binig, no? Ako nga 3K lang kahapon daw to. Naka 3,000 lang siya, tapos 1,000 do yung gas expander. Ingat mga bossing. Grabe lakas yung gas niya, no? 3,000 lang yung gross niya, tapos 1K yung gas. Grabe, no?
malakas yung gas mo, malakas kumain. Kasi sa akin, naka 5,000 na ako nito. Ang gas niyan, mga ano eh, mga 1.5. Dapat magbabase tayo kung ano eh, halimbawa kung ilan yung tinakbo. Dapat nagsisit din tayo ng udo natin. Dahil nga doon mo malalaman kung malakas ba sa gas yung sasakyan mo. Katulad yan, halimbawa yung ganito mga sasakyan, mga Avanza, naglalaro to sa ano eh, 1:10, no? Yung mga Vios, yun mas matipid yun. Pumapalo yata ng 15 yun eh. Ito mga 10. Pero yung mga bago lumabas na Avanza, mas matipid daw yun, sabi nila. Kasi nga naka CVT yata yun eh. Ito kasi ano lang to, 88. So doon tayo magbabase niyan. Okay? Kung 1:10, kung naka 100 na kilometro, kung ganito ang presyo ng gasolina natin, edi siyempre papalo lang yan dapat ng 500 hanggang 600 sa 100 kilometers. Pag nga 200 kilometers yan, so 1,000, di ba? O 250, mga 1.5. Kaya gano'n sa pag tumakbo na to sa akin ng 250 kilometers, naglalaro na yung gasolina niyan sa 1.5. Okay? Pagka sobrang traffic yan, papalo ng 1.7. Mga yun, mga 300 yan, makapalo na yan ng ano, halos 2,000. Ganun yun sa akin. Kaya dapat nagsisit din tayo ng udo, kasi alam natin eh kung ilang kilometro ang ano eh kinokonsume, di ba? Totoo yan, dati nung wala pa yung mga pila-pila na yan sa Terminal 3, hindi ako nasisiro dyan. Kasi basta dumikit ako dyan sa Terminal 3 na yan, nagpaghatid ako dyan, departure man o arrival, sureball dyan, maraming pasahero dyan eh. Kasi nagsama na dyan yung international at saka yung domestic, di ba? Ngayon na lintik na yan, nagkagano na, nag-online pila na yan, na dyan nagkanda, ano, parang napupunta na doon sa mga doon na napupunta na pinagbalik-balikan na dyan sa mga tao na ayaw gusto patiks-patiks lang na biyahe. Yan lang, yun lang ginagawa nila, balik-balik yan sa ano. Panalo yung medyo hindi nakikibounder eh, dahil kahit magkaan makaapat na pasahero na sila, basta dyan lang sa airport, balik-balik. Yun na, lugi yung mga nakikibounder eh, hindi ka pwede makipagsabayan sa kanila na pahabaan ng tambay. Yung mga operator na hindi naguhulog ng sasakyan, yan, mga ganyan panalo dyan. Kahit pa apat na pasahero makuha yan, 3, basta hindi masyadong mapagod. Ano, kasi sa totoo lang, dyan kasi ang tsamba talaga. Sanay ako dyan kasi dati akong airport taxi driver eh. Dati nung panahon pa namin sa Eurocab taxi, yung Terminal 3 halos kami lang yung pupunta dyan, no? Yung mga ano, mga tirador nandoon sa Terminal 1, nakaabang kasi nandoon lang yung international eh. Kaya ang Terminal 3 la, sawa kami dyan pabalik-balik. Kami paldo na yung mga ano, takot mapagod nandoon sa Terminal 1, nagtsatsaga kahit gaano kahaba ang pila. Eh lalo na ngayon yung Terminal 3 may international na rin dyan. Tapos nakakapasok ka at hindi naman nagkaramihan mga operator, hindi naman naghahabol ng boundary, diba? Kumita lang yan ng 2,000. Okay na sa kanila. Ano yan dyan, nagtatambakan sa Terminal 3. Yan talaga nakakaano dyan, nakakalungkot. Hindi natin nakakakuha ng pasahero dyan sa Terminal 3 na yan. Tsamba na lang talaga. Pag sobrang umaapaw na talaga, napasukan na silang lahat ng magagandang booking. Saan pa natin papasukan? So yan, touchdown tayo dito mga ka-PJ sa Makati. Nakakuha din tayo pagka-drop natin dun sa Terminal 3. Eh tulad ng dati, talaga namang wala na tayong pag-asa dyan sa Terminal 3 na yan. Tsamba mo na lang, pag napasukan ka dyan sa Terminal 3 na yan, kopya na yan talaga, oo. Kaya yun, cancel na kagad, yan o. Di na kagad mag-join dyan sa ano, pila, online pila. Wala eh, pang 163. Grabe naman yun. At ginawa natin, bumaba na kagad, diretso may pumasok doon sa Newport, papunta naman dito sa Juan Ayala, Makati. Kaya nga nandito na tayo ngayon sa Makati at sobrang gutom na, no? Nag-offline na tayo. So nagamit na natin yung ating isang city. Isa na lang yung natitira. Hindi natin muna gagamitin yun. Saka na lang kung sakali mamaya pag nabukingan tayo ng malayo, pa-outside din siya yun, magagamit natin yung pangkuli, di ba?
Wala, pinutulan natin. Pwede pa sana yun pa hayaan ko muna yung naka-online. Kaso baka mamaya maapalayo ng gusto. Kumbaga hanggang Cubao lang yun. Kaso gutom na ako. Walang almusal eh. Kaya diretso na to tanghalian ngayon. Kumusta nga pala kayo ngayon? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Sobrang init Grabe talagang init ngayon. Matindi. Yung nga pala, yung tungkol dun sa pag-transfer galing sa ating passenger apps, no? Wallet papunta sa GCash. Gumagana na po ulit. Lang yan, maintenance lang yan kanina. Malamang nag-update na naman yan, kaya nawawala. Yung may nagtanong si Sir ba yan? Raimundo, ayun. Meron na sir, nakapag-transfer na ako. Alright. Ganun talaga yan. May madalas nangyayari yan pagdating ng alas 12 ng gabi. Nag-update kasi yan eh. Kaya minsan dyan, pag nagpapagas tayo at gamit yung ating GCash, naku, pag dating ng alas 12, naranasan ko yan eh. Papakarga ko gamit yung GCash, pagkarga ayaw gumana. Anak ng tinapa. Naghanap pa ako ng mahiraman. Nakakaya naman dito tayo pwede umalis doon sa gasolina hanggang dito nagbayad. Lero na yan. Kaya mula nun, galagang ginagamit yung debit card ko. Mingaw diri bay sa Davao. Taga Davao dahil ka bay, si Resto 40. Taga Davao dahil ka. Davao ko nagpuyo sa una, diya sa Talomo. Di ako nag-school high school, 4th year high school. Kaso hindi ko natapos. Tinapos ko doon na sa amin, sa may lampas ng Cagayan de Oro. Kami, Hingog City kami. Malit lang na city. Kami, balik-kalagitnaan kami ng Cagayan at saka Butuan. Pero marami kasi kaming kamag-anak yan sa Davao. Kaya nakatira ako dyan dati. Nakitira ako sa mga tiyahin ko. Doon sa Talomo dati, ayun, wala na kasi ngayon yung dagat doon eh. Kasi yung iba kong mga kamag-anak dyan, mga mangingisda. Kaya sagana kami dati sa kilaw-kilaw dyan sa Davao na yan. Yung mga bilong-bilong na isda ba. Hindi ko makalimutan yung mga isda eh. Yan ang madalas huli dyan eh. Bilong-bilong tuwa ka agad. Ilawon ba. Alright. Kumusta mga taga Davao? Shoutout sa mga taga Davao bay. Si Alan Bragais 47 do yung gross niya, 13 yung gas. Bios CBT. Grabe siguro kung tinakbo mo niya no bay no. 47 tapos 13. Ikot ka ng ikot siguro. So may kita na rin yan 13. Diba kahit nagbaboundary yan ng palagay nating 12, 13 yung gas, di 25. Meron pa rin siya. Ganda na rin yan. Ataw to si bay. 13 siya ng gas eh. Tapos mayroong nagtanong dito si Doc. Magkano gas sa 5K gross? 3.5 sa Carabin, 1.2 gas. Grabe no. 3.5, 1.2 yung gas. Grabe, lakas sa gas yun no. Tandaan nyo mga sir, dapat mag-sit kayo ng udo. Sisit nyo yan. Makikita nyo kung malakas ba yung gas nyo. Kasi baka naman kasi ang laki ng tinakbo mo. Tapos yung gross mo lang kasi mali. Tapos ikot ka ng ikot. Tapos wala masyadong booking. Kaya hindi rin dapat ka mababase sa gross mo. Na kailangan yung tinakbo. Kapag mga bios, pag tumakbo ka na talaga dyan ng mga 250, papalo ka na talaga dyan ng 1.5. Dito sa akin, halos ganyan eh. Saka tandaan nyo yung yung dapat alaga nyo yan, spark plug. Yan, yun yung nagpapatipid eh. Pag ang spark plug, medyo palyado na. Diba? Hindi na maganda. Yan, yun. Lalakas na sa gas yan. Kailangan punting pitik mo lang sa silinyador. Sibat na kagad yung yung sasakyan. Ako, ang kinakarga ko kahit nung Vios pa yung dala ko noon, kinakarga ko talaga premium. Kasi hindi naman sa iwan ko lang pero base sa experience ko, pagka unleaded yung kinakarga ko, talaga siya, sakal. Iba yung takbo talaga niya, kung pigil talaga. Iba yung premium talaga. Kaya yun ang pakiramdam ko kasi sa dami ng hinawakan ko ng mga unit, taxi noon, hanggang dito na sa Grab. Iba yung pakiramdam ko talaga sa unleaded. Medyo may pagkasakal siya. Siyempre pag sakal yung pigang-pigangan na,
pero walang hatak, di ba? Mapapalakas ka talaga sa gas. Hindi katulad nung kunting titik mo na sa cylinder, sumisibat na kagad yun, matipid yan. Parang galit na kagad yung makina pag kunting anong mo lang. Pag binumba mo na, ayaw pa tumakbo. Aasahan nyo yan, sigurado malakas sa gas yan. Saka premium talaga kinakarga ko, ayaw ko yun kasi siyempre ina-advertise ng premium, malinis daw yung premium, di ba? Pero ano kasi yan, di ba yung gasolina naman talaga pareho namang unleaded dyan eh. Ngayon nakalagay dyan sa ating mga sa ating mga tangke nakalagay, di ba, unleaded din naman yung premium eh. Kasi dalawa lang naman ang pangkarga, di ba? Diesel lang naman saka unleaded. Kaya lahat ng gasolina, premium man yan o unleaded, parehong unleaded lang yan. Kaya yung iba kasi nagtataka, ay hindi, unleaded lang talaga to, hindi pwede sa premium. Pwede. Diba, inaaral din nila yun na yung premium sa yung unleaded, wala daw bearing, hindi daw nakakapagpabilis ng takbo. Pero, parang isipin mo na lang, may nilagay siya na pampaganda lalo ng gasolina. Kumbaga sa luto pa, may timpla siya na mas mapapasarap. Diba, ayun na lang yun, pero pareho lang silang gasolina. Kaya yun nga yung pakiramdam ko talaga sa hindi sa dahil sa gusto ko lang mag-premium. Nararamdaman ko talaga yung iba yung hatak talaga ng premium. Iba talaga. Kasi meron talaga silang nilagay dyan na pampaganda. At saka sabi nila, malinis daw, di ba, pag premium. Quality, kumbaga. Oo. Tapos, mas mataas yung octane. Wala namang sinasabi sa pag-aaral na nakakasama ang paggamit ng gasolina na mas mataas ang octane. Ang sinasabi lang, kapag mababa yung octane, kunwari yung ginagamit mo sa abuse mo na yan ay unleaded, so yun yung 91, di ba? O kung mas mababa daw dyan ang gagamitin mo, mas mababa yung octane, mas maaaring masisira yung makina mo, di ba? Kasi hindi siya compatible. Yun. Pero kung mataas yung octane, gaya ng gagamit ka ng premium, walang problema, walang magiging problema, di ba? Alright. Nakarating natin sa nagagaling-galingan na talaga tayo dito yun naman base na naman sa experience natin, kumbaga, di ba? Kasi kailangan din nating aalamin ba kung yung gasolina ba na ginagamit natin ay tama ba. Ganun yun. Nagre-research din tayo, kunuhay. Ganun yun. So nandito pala yung ating isang subscriber, nagtagpo rin kami sa wakas. Pareho palang Bisaya, Yeah. Ang pangalan mo, sir? Teng. Si Sir Teng. Taga Cebu. Bisaya, dako. Shoutout. Shoutout yan, taga Cebu. Nakapunta na rin. Kahapon, nakakadire. Nandito ako kahapon. Yun, hindi ko nakita. Ngayon, dito, Nahuli din. Nahuli din. So dito to sa sila Ate Leslie. Kumain. Dito na tuloy kakain ngayon. Nalagawi ako sa mga. Nagawin kayo dito kayo kumain. Masarap dito rin kumain. Masarap. Bisaya din. Spark lang kayo dyan, Doon sa simbahan na yun, Doon sa simbahan na yun. Boss Gabra! Nakasama mo ako sa vlog. Sige sir, salamat sa at nagkita rin tayo. Sama kita sa vlog. Sige sir, sama mo ako sa. Okay. So ayan, ang oras natin mga ka-PJ ay alas 8:20 na ng gabi, At ang earnings natin ngayong araw hanggang gabi ay 4,997. 3 piso na lang, di ba tayo umabot sa ating quota? At naka 23 na bookings, Kaya malakas ang loob natin na magpitiks-pitiks lang muna dahil meron din naman tayong nakuha na incentive. Ayun, Magkano yan? 400. At hindi lang yan mga ka-PJ. Meron pa tayo nakuha na streak. Ayun, Ayun, Sana ba yun? Ayun, 138. 400 saka 138. Magkano na rin yun? Di 538 na. Tapos
Hindi lang yan, ang kagandahan, pumasok yung ating KGR ngayong buwan. Ayun oh, aga pumasok ah. Kanina lang alas 4:45 pumasok. Nakakuha tayo ng 5,684. O di ba? Ayos na ayos. Pwede na makabili ng ano, kulapo. Kulapo, tuba. Ayos na 'yon. Di ba? Tapos magkilaw-kilaw. Parang nasa probinsya lang ano. Pero sarap talaga ng kulapo. Parang tumatanda na talaga ako mga ka-PJ. Kasi parang gusto ko na yung kulapo eh. Dati yung gusto ko yung mga hard lang eh, gaya ng mga Alfonso ganun, Red Horse. Ngayon mas gusto ko na yung kulapo. Marami nang nararamdaman sa katawan, mga sakit. Yung kulapo, gamot sa mga ano yun. Pag matanda yun eh, pampalakas ng tuhod yun yung kulapo. Naniniwala rin ako noon kasi pag kulapo iniinom ko, masarap yung pakiramdam ko, masarap ng tulog ko eh. Nawawala yung mga sakit-sakit ng katawan eh, yung mga ano, mga lamig-lamig nawawala eh. Okay, so paano mga ka-PJ? Bukas ulit tayo magkakarinigan dahil gabi na, no? At hindi na nga ako magtatagal, ka-PJ nyo. Temporary signing off. Adios sa inyo lahat. Ingat sa mga nagbibiyahe pa lang at yung mga pag-arahin rin.